become the president, I will order the military and the police to hunt down the drug lords, the big ones, and kill them. If I can lead this nation to, hindi naman greatness, but I would like to promise you a comfortable life under me. Comfortable. It's a protest vote. It's a vote against the establishment. It is a vote by people who are sick and tired of politics as usual. If I become the president, I will order the military and the police to hunt down the drug lords, the big ones, and kill them. He will never be anybody's favorite in the charm category of Philippine politics. But he does speak a lot of the things that really touches the heart and minds of common people. Ang pangako ko sa inyo ito, droga, papanisikapin ko and suppress it to the minimum kung hindi ko kayang ulin. The criminality which is surrounding the urban areas and even the countryside, alam mo, pati droga umaabot na sa bukid, pinapagbibilihan na nila yung mga anak ng farmers and they get the carabaos and the pig. You know, galit talaga ako. Sabi nila na mamamatay tao ako, baka talaga. Ang hiningi ko lang, stop. And I will fix government. Corruption must stop. If I'm into the presidency for 2 weeks, tapos walang maniwala sa akin, walang susunod, then even if you give me 10 years, I will not be able to do it. Pero ako kasi sabi ko, ordinaryong tao lang ako, ayaw kong mapahiya. Kaya pag sinabi kong huminto kayo, huminto kayo. And for those really, na alam ko na, I have one word for all of government dito sa Pilipinas. Stop! To solemnly swear that I will faithfully, conscientiously, Rigo Roa Duterte solemnly my duties as President of the Philippines, preserve and defend the Constitution, execute. May mga nagpasko na walang ama, walang ina, Correct. walang kapatid, lolo, lola, tiyuhin. At sinasabi nila, hindi nila tinatanggihon na user yung kanilang mga mahal sa buhay. Pero hindi naman daw ho nanlaban, hindi drug pusher, pero pinatay pa rin, even yung mga sumurrender. May gusto ho ba kayong sabihin sa kanila? Yes, very much. I said it's not state-sponsored. Early on sa presidency ko, I never said I ordered the police or the military, which is taken in at the time, na where you wage a punitive police action. I never said that. I said, I'm declaring war. So war is war. I need not go war against any. Bakit ako maghintay? At maubos na, it's 4 million. It's not a joke. If you think that I can be dissuaded from continuing this fight because of our demonstrations, your protest, which I find the way misdirected, then you got it all wrong. Your concern is human rights. Mine is human lives. My campaign against drug will not stop until the last pusher
and the last drug lord are Halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang sumusuporta sa kampanya ng pamahalaan kontra droga. Batay sa bagong Pulse Asia Survey kung saan 88% ng 1,200 individual o respondents na kinapanayam nito sa buong bansa ang pabor sa anti-drug war ng Duterte administration. 2% lang ang tumututol dito samantalang ang nalalabing porsyento naman ay hindi makapagdesisyon. Isinagawa ang survey noong September 24 hanggang 30, 2017. The latest SWS survey says an overwhelming majority of Filipinos are satisfied with the drug war. The survey, taken from June 27 to 30, shows that 78% of Filipinos are satisfied with the government's campaign against illegal drugs, while 13% are not satisfied and 9% remain undecided. Meanwhile, the same survey shows that 60% of Filipinos see the arrest of tambays as a human right. The war on illegal drugs is one of the major achievements of the Duterte administration as perceived by the public. Madeline Villar Moratillo has the story. Despite all the criticisms from local and international groups, the war on drugs of the Duterte administration is regarded by the people as one of its best accomplishments. In a report from the Presidential Communications Operation Office or PCOO, as of March 31, more than 1 million drug users all over the country surrendered. In his report to the nation as part of the Duterte Legacy Summit, Defense Secretary Delfin Lorenzana said the government confiscated drugs worth billions of pesos, while thousands were apprehended and charged under the War on Drugs campaign of President Duterte. Some citizens say they admire how the Duterte administration focused its campaign on illegal drugs, one of the perennial problems of the country. Yung tungkol sa drugs, drug war, yan. Marami siya nagawa ron. Bilib ako dun sa kanyang programa. Sa drugs, sa ano yan drugs, na luminis ang buong Maynila, buong Pilipinas. Bawasan yung mga adik sa Pilipinas. Napaganda niya rin ang Pilipinas. The Manila Bay cleanup easily came to people's minds as well. The bay full of trash along Ross Boulevard was turned into a white sand patch similar to that of Boracay. Director General Guillermo Eliazar, kung ikukumpara sa datos ng mga naitalang krimen sa huling 2 taon ng nagdaang administrasyon, ay halos kalahati ang ibinaba ng crime rate sa Metro Manila. Pinakamalaking kabawasan ay ang kaso ng mga carnapping. Noong huling 2 taon ng Aquino administration, nakapagtala ng 1,432 na carnapping incidents sa Metro Manila, habang 347 na insidente lamang ng carnapping ang naitala sa unang 2 taon ng Duterte administration. Aga nagbunga na ang whole-of-nation approach ng pamahalaan kontra sa illegal na droga. Kaya ayon sa PNP, kakaunti na lamang na barangay ang apektado ng illegal drugs na kanilang lilinisin. Base sa inilabas na datos ng PNP, mula sa kabuuang 42,046 na barangay sa bansa, 35,356 ang itineklarang drug affected. Subalit unsod ng pagtutulungan ng komunidad at pulisya laban sa illegal na droga, 26,244 o 74.23% ang naideklara ng cleared o malinis na sa impluwensya ng illegal drugs mula June 2016 hanggang November 2022. Sa huling bahagi ng 2017, napanatili ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mataas na satisfaction rating. Lumabas sa latest na resulta ng Social Weather Stations o SWS na 71% ng mga Pilipino ang nagsabing satisfied sila sa performance ng Pangulo. 13% lang ang nagsabing hindi sila nasisiyahan at 15% naman ang undecided. Mas mataas ang huling grado ng Pangulo ng 4% kumpara noong 2016. Ayon sa SWS,
DSWS, very good din ang nakuhang satisfaction score ni Pangulong Duterte mula sa lahat ng socio-economic classes. Ibig sabihin, mahirap man o mayaman, nasa syudad man o lalawigan. Satisfied po ba kayo sa naging performance? Opo. Bakit po? Kahit paano, nabawasan yung mga drug lord. Nakakatakot na po eh. Maganda naman yung patakaran niya kung ano yung mga corruption, saka yung droga. Bawasan ng mga drug addict. Okay lang. Na bawasan po yung nagdodroga sa Pilipinas. Marami pong na bago yung buhay ng mga tao. Pinakamataas na grado ang nakuha ng punong ehekutibo sa Mindanao na binigyan siya ng excellent rating sa score na 84%. 73% naman sa Metro Manila, 72% sa Visayas at 64% sa ibang bahagi ng Luzon. Lumabas pa sa survey na very good ang ratings ni Pangulong Duterte mula sa mga 25 years old pataas at good naman mula sa 18 to 24 years old na respondents. Ginawa ang survey mula 8 hanggang In Manila, hundreds have rallied against Philippine President Rodrigo Duterte, protesting his threats to declare a revolutionary government. But on their way to the presidential palace, they were pushed back by police using water cannon. A rival demonstration in support of Duterte unfolded peacefully. These left-wing activists are protesting Duterte's threats to abolish the Constitution to crack down even harder on crime and drug trafficking. They call Duterte a U.S. lapdog for his close relationship with Donald Trump, and they fear his deadly war on drugs is only the start of a slide toward dictatorship. Minor de edad na batang babae ang biktima ho ng pangahalay at pagpatay. Ang insidente ho'y naganap po ito sa lungsod ng Caloocan. Sino ang sospek at paano niya nagawa sa biktima ang krimen? Yan pong binusisi ng Kilos Pronto Crime Desk. Arestado naman ang isang adik sa Sampaloc, Maynila matapos gahasain ng isang menor de edad na pulubi. Ang sospek lulumpa raw sa pinagbabawal na gamot habang ginagawa ang panghahalay sa biktima. Matapos ang ilang araw na pagkakamising, natagpuang wala ng buhay ang 17 anyos na dalagita sa Zone 3 Pasobong, Zamboanga City. Kalunos-lunos ang sinapit ng 14 anyos na si Rosel Paidnan, residente ng Barangay Motherload sa Jose Pangalibat matapos umanong gahasain ng 3 sospek at saka ito pinatay. Unang araw ng 8 taong gulang na batang babae ang ginahasa sa Mabalacat City, Pampanga. Sospek arestado. Nagpaalam lamang na maglalaro ang isang bata pero natagpuang walang kibo, tulala
at may lamang loob nang nawawala. Nako, ano kayang laro ang sinaligan ng musmos? Gusto ko pag naglakot siya ng pera. Tapos? Tapos kukulong ko. Kukulong mo. Tapos, ano pa ginagawa ng Tapos pulis? pag ginubad ng damit, kukulong ko. Halimbawa ako, lumabas ako, wala akong damit. Hindi kita ikukulong. Mama kita. Ang 5 taong gulang na si Francis, kilalang bibo, malikot at malambing sa kanyang... Tanging sa video na lang na ito makikita ni Glimar de Leon na buhay ang asawang si Julina at ang 1 taong gulang na anak na si Ayesha Glee. Sabado ng hapon, nang datan niyang tagtad ng saksak ang kanyang mag-ina sa loob mismo ng kanilang bahay sa barangay Ugong, Valenzuela City. Arestado na magnanakaw na bumaril sa isang tindero ng Mami Pares sa Maynila. Pero ang suspect na umaming nandodroga ay walang pagsisisi sa krimen. At sinisip pa niya ang kanyang biktima. Tapos ang babala pa sa iba pang magiging biktima ng... Your concern is human rights. Mine is human life.